Instagram, may parusa na po lahat po ng nambabastos. Ngayon po, dito po sa topic po natin ngayon, itatama po natin yung mindset. Kasi palagi po natin narinig po ito kapag meron pong nagkakatcalling, nanginipol po sa mga kanto. Nasasabihin po nila na joke lang naman yun eh. Pero yun po yung itatama po nating mindset. Pero i-compare pa rin po natin siya. Next slide po. Mas comprehensive po. Ito po yung pinagkaiba po nila. Ang Republic Act 7877 po ay, ang title niya ay Anti-Sexual Harassment Law of 1995. Ang Republic Act 11313 ay ang Safe Spaces Act of 2019 naman. At ang pinagkaiba na po nila ay ang coverage. Mas malawak po ang Republic Act 11313 kasi kung napapansin niyo po, kabilang na po ang streets and public spaces. Katulad po ng sabi ko kanina, sa mall, sa mga kanto, included na po siya dyan at ang online. Hindi po katulad sa Republic Act 7877 na sa workplaces lang po or sa schools. At dito na rin po, who can commit? Sino po yung mga parang may kakayahan po na makapag-commit at pwede rin po natin maparusahan kapag ginawa po nila ito. Dito po kasi sa 7877, since sa workplace lang po siya at sa school, ang mga who can commit po dito ay ang person having an authority, moral ascendancy, or influence another. Ito po yung may, for example po, may isa pong tao na may posisyon po siya, mas mababa po sa posisyon ng isang tao po na nakaharas po sa kanya. Parang ano po, kumbaga sa Islam po ngayon, ginagamit ng mga kabataan, power trippings or power abuse. At sa ano naman po, Republic Act 11313, yun na po siya. Any person, kahit sino na po, kasi kabilang na po dyan ang streets at public spaces. And also, naidagdag na rin po dito, yung may also be committed by peers or to a superior by a subordinate. So yun po yung mga barkada po ng ating anak or yung mga kabarkada po natin, pwede po silang makasuhan po kapag nagawa po nila yun. Yun po, next po, since alam na po natin yung difference, so dito po sa community po natin, sa organization po natin as 4Ps, ngayon po, ang gagawin po nating mindset ay ang bayanihan na po. So kayo po ay parang equivalent na po sa magiging katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan, katuwang ng ating barangay, ng ating community. Pero syempre, hindi lang naman po tayo dapat ang maging katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan, kundi lahat na rin po ng ating mga residente sa barangay. Ngayon po, ihalin tulad po natin ang pambabastos sa isang virus. For example po, coronavirus po siya. Na sa ating komunidad na dapat natin kilalanin at itigil. Ano po ba yung naging epekto ng COVID po nung pandemic? Nag-lockdown po. Natakot po tayong lumabas. Parang hindi po safe lumabas po, no? Ganun po yung same na effect sa pambabastos. Kasi, for example po, natatakot na po lumabas, yung mga victims po natin, natatakot po silang maharas, natatakot po silang lapitan ng kahit sino man po, kasi na-trauma po sila. So yun po, ang pambabastos ay isang virus na dapat po nating alamin at dapat po nating tigilan. Itigil. Dahil ang respeto din po ay responsibilidad po natin lahat. Sa next slide po, yun naman po, i-discuss po natin kung ano-ano po yung forms or iba't ibang paraan po sa panghaharas ng ating mga nangaharas po. Yan, meron po tayong 4. Ang verbal, o kung sa Tagalog ay pasalita. Ang pangalawa, non-verbal or visual, ito po yung kilos at tingin. Ginagamit ang mata compared po sa verbal na sa bunganga po or salita. Sa physical naman po, physical na pagpikit. Kung i-compare po natin siya sa non-verbal or visual, sa physical po is nagkakaroon na po talaga ng physical contact, paglalapit po ng victim tsaka yung perpetrator po. At ang panghuli naman po ay ang gender-based online sexual harassment. I-discuss po natin kung ano po yung mga nakapaloob po sa bawat forms na po ito. Unahin po natin ang verbal o pasalita. Ang unang halimbawa niya po ay ang catcalling. Ito na po yung pagbuwisel. Ito po yung paghirit ng, "Hi sexy! Uy ganda! Uy chicks! Uy pogi, bili ka na rito." Yung mga ganun po. Catcalling. Next naman po, yung sexual slurs naman po. Ito po yung sinasabi po nila na may na mga words na may double meaning, na kung sinasabi po nila nakaka-green-minded. Kunyari po, ang pagsasabihin lang po nilang, "Uy, butas."
parang iba po yung meaning niya po, lalo na po sa mga kabataan po ngayon. Ngayon po, meron po silang parang mga ginagamit din po na labels. For example po, meron po yung word po na pok-pok po na ginagamit po nila to the grade. Yun po, which is a sexual, example po yun ng sexual swear na hindi po sana natin ginagamit po. And meron pa po tayong dalawang form ng verbal or pasalita po. Yan po. Ito po yung persistent unwanted comments. Ito po yung paulit-ulit na pagpuri sa katawan ng tao na nakakailang or nagiging uncomfortable na po yung pinagsasabihan. Katulad ng, ito po, ang sarap po naman tignan. Nakaka-bother po siya, no? Nakakailang kung kayo po yung makaka-receive. Or kung ito naman po, sexist remarks, ito na po yung nakaka-degrade. Parang hindi man po siya nambabastos in a sexual way, pero ito na po yung nakakapangbaba po sa dignidad ng isang tao. Example po, babae ka lang, dapat sa kusina ka lang. Dapat ikaw yung naglalabay kasi ikaw yung babae. Ako yung lalaki, dapat ako yung nagtatrabaho. Ganon. Or pangungutya po sa mga kapatid po natin sa LGBTQ or mas sila po lesbian, gay, bisexual, transgender, at queer. Kasi po parang po sila nasasabihan na, uy, badin, salot ka dito sa sa lipunan. Dapat mapunta sa impyerno eh. Ganun po. Isa po yun sa mga example ng sexist remarks na kabilang po siya sa form ng harassment po. So yun po ang ating mga verbal or pasalita. Next naman po natin. Wait lang po. May i-provide po mamaya ng printed materials ng PowerPoint natin para po hindi na po kayo mag-check. Okay. So yan po. Next naman po, meron po tayong non-verbal or visual. Hindi na po dito yung kasali po yung pagsasalita po kasi yan po, nasa kilos at tingin na po. Dito po, sa reading or gazing, dito po nakapaloob yung sinasabi po nilang malagkit na tingin, parang hinuhubaran na po sa tingin. Yung titig na mula ulo hanggang paa, na nagpaparamdam na po sa biktima or dun po sa tinitignan na siya ay hinuhubaran na or hindi na po siya ligtas. Yung susundan pa po ng tingin ng mga nangharas po, kabilang po yun dito. At ito naman po, ito po yung sa mga nakaka-alarma po. Kasi nangyari po ito lalo na po kapag gabi, mag-isa ka po naglalakad tapos wala pa po kailaw-ilaw. Yun po ay ang stalking. Yung may sumusunod po sa inyo habang kayo po ay naglalakad pauwi po sa alsada or pauwi sa bahay. Yun po, ang una pong dalawa sa non-verbal or visual ay ang hearing or gazing at ang stalking. Yung pangatlo at pang-apat naman po, ito po, indecent gestures. Kung nakita niyo po, meron po tayong tatlo dito. Peace sign, fist bump, at meron po tayong sinensor po dito. Yun po yung isa po sa mga indecent gestures na pagpapakita po ng bastos na senyas ng kamay. Paglabas ng dila na meron pong mali siya, o pang-aasar na may halong kabastusan. So yun po, ito po sa mga napapansin ko po, masyado na pong normalize po as ito sa mga kabataan po. Na parang pang-aasar po or the way po ng parang communication na daw po nila. Yung ito pong paggamit ng middle finger. So na-normalize po nila yan, which is hindi po dapat. Ngayon naman po, isa din po sa pinamabigat din po ay ang pag-expose po ng private parts. Or kung sa ibang term po, tinatawag din po siyang flashing. Flashing po, yun po ay ang pagpapakita ng ari sa publiko. At ito po yung apat po na non-verbal or visual, or kung sa Tagalog po ay kilos at tingin. So susunod naman po, yung proceed po tayo dun sa meron na po silang physical contact. Ayan po, physical na pagdikit. Feeling or corneling. Kung napapansin niyo po ba itong post na po to? Meron po siya sa mga romantic movies. Yung mga couples po, na gaganon niyo po sa pader yung babae. Pero syempre, magkaiba po yun sa context. Kapag dun po kasi sa romantic movies, mutual understanding po sila. MU po sila. Pero kapag dito po kasi sa harassment, nakikita po natin sa mukha ng babae na medyo uncomfortable po siya. Hindi niya po ginugusto yun, meaning na isa lang, one way lang po yung parang nagbibigay ng feelings po dito. Yung lalaki lang po. So yun po ang feeling cornering, pagharang sa dinadaanan ng tao,
para hindi siya makadaan o para mapilitang dumikit sa'yo. Ito naman po, grouping or touching. Ito po yung panghipo sa kahit anong parte ng katawan. Sa buhok man yan, kahit sa braso, sa kamay, nang walang pahintulot po, considered as harassment po yun, if wala pong permission. At ito naman po, kadalasan po to kapag sa mga siksikan po, crowded places, yung rubbing or brushing against. Ito po yung sinasadya na pagdikit, or paggitgit, or pagkuskus sa katawan ng iba, lalo na sa loob ng siksikang jeep. Lalo na po yung mga modern jeep po sa Baguio City po, meron po yung mga standing na rin po, bus, o pila sa palengke at payout. Lalo na rin po sa payout, lalo po kapag yung venue, masikip lang po, hindi po maiwasang magkagitan. Yung iba po, binibigyan na po ng mali siya. At an example po, yung image po na ginamit ko po ay karaniwang nangyayari po sa loob ng train. Ito po yung napipilitan, since rush hour po, nagsisitayuan na po lahat. So nagkakaroon na po ng, yung iba po, sinasadya na rin po talaga na idikit yung private parts nila sa ibang tao. So yun na po yung rubbing or brushing against. So yung tatlong po yun po yung physical or physical na pagdikit. At ang pang-apat po, yun po ay ang gender-based online sexual harassment. Ito na po yung inclusion na wala po dun sa isang batas kanina, yung 7877. Kasi kapag 7877 lang po, school at workplace lang po siya. Dito po sa batas na po to, kabilang na rin po ang online platforms. Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, na ang pangalan na ngayon ay X. So dito kasi, meron din po tayong cyberstalking. Kaparehas din po siya ng stalking, pero magkaiba po sila. Kasi kapag sa stalking po, sinusundan niyo po siya in person. Dito naman po, yung pangungulit po siya. Paulit-ulit na pag-message o pag-follow kahit ayaw na ng tao. Nakaka-receive po ba kayo ng paulit-ulit na message na, hi, tapos mag-hi na naman kinabukasan, mag-hi na naman kinagabihan, mag-hi na naman sa tapos bigla po ako kaya, uy, tara kape tayo sa labas, libre ko. Ganun po, paulit-ulit na ganun po, cyberstalking na po yun. Tapos kapag meron mag-a-add friend po siya sa inyo, kahit hindi nyo naman po kilala, tapos mag-message po sa inyo, cyberstalking po yun. Ngayon po, yung next naman po is, kung hindi po kayo familiar sa word na sexting, combination po yun ng dalawang words. Yung dalawang words na po yun ay sex at texting. Na pag pinagsama po ay sexting. Yun, ang ibig sabihin po kasi nito, pagpapadala ng malalaswang litrato or nudes o video na hindi hinihingi. Yun po yung ibig sabihin ng unsolicited po, na hindi po hinihingi. Ngayon po, observation din lang po, kasi sa kabataan po, sa mga anak po natin, ang papansin po, masyado din po nilang ginagawang katatawanan, ginagawa po nilang joke. Kung narinig niyo po yung send nudes, ganun po, lalo na po sa mga vandalism sa schools, makikita po yun. Hindi ko naman po sa nila lahat, pero karamihan po sa mga school, may vandalism po na ganun, which is, bantayan po sa po natin yung behavior din po, lalo na po sa mga online, na ginagawa po ng ating mga anak or mga kapatid po, na aba ang kapatid. Next po, ito po, public shaming. Ito na po yung pagpo-post ng mga litrato na hindi naman po in a sexual way, pero gustong pagtawanan po o para maliitin yung isang tao. Para bastusin o pagtawanan ng kanyang kasarian or katawan. Kunyari magpo-post po kayo ng stolen picture, ganun po. Tapos gusto niya lang pong pagtawanan sa Facebook. So, pwede na po yun considered as harassment. Kasi uncomfortable po yung tao na nandun po sa picture. Hindi din po siya aware na gano'n po yung ginawa niyo. And ang intention niyo po kasi ay para pagtawanan po siya. So, yun na rin po yun. Harassment po siya. Kasi ang intention niyo po ay i-shame po yung tao. So, magpo-fall na po siya sa harassment. Ngayon naman po, sexual threats, or pwede din po natin siyang sabihin na pang-blackmail po. Kasi dito po, pagbabanta na ikakalat na po yung mga pribadong litrato. Or revenge porn. Or yung mga nudes po kanina na parang tatakutin po yung isang bata or yung biktima po na kapag hindi po siya nakipagkita ulit, ay ikakalat daw po yung litrato, which is unfortunately nangyayari pa rin po ngayon. Yung ganito po, pananakot na pagsasamantalahan ng tao.
So yun po yung mga forms ng harassment. Ano po ulit yung unang form po ng harassment? Verbal po, or pasalita. Next po, ano po yung pangalawa po? Ayun po, non-verbal or visual. Kung sa Tagalog ay kilos at tingin. Ang pangatlo naman, physical. Kung saan doon na meron ng physical na contact, yung nanghaharas po at victim. At ang pang-apat po, yung medyo mahaba. Ayan. Ayan. Gender-based online sexual harassment. Energy check? Check. Ay, wait po. Energy check? Ayan. So ngayon po, alam na po natin kung ano po yung mga harassment. Alam na po natin na yung kahit yung simpleng pagkitig lang, pagsunod ng tingin, possible na harassment na yun. So ano na kaya yung pwede natin gawin?